I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Of course, some of my critics say, that's all that Marcos knows, to borrow money. Well, the World Bank refused to lend money to the Philippines before I became president. Did you know that? I did not. $40 million was all that the World Bank would lend in 1 year. Because of inefficiency in the handling of the funds, the serious corruption that was endemic, and at the same time, the lack of planning. What is the current World Bank assessment now of the Philippines? Our indebtedness is about 11 to 12 billion. And the most important part is, before I became president, 90% of all the indebtedness had to be paid within a year or two, short term. Now we have been able to extend this to long-term indebtedness. So yun mga kababayan, narinig nyo yung interview ni dating Pangulong Marcos Sr. So sabi niya, 'di ba? When he became the President of the Philippines, hindi pala nakakautang yung mga past admin. Oh. Para humiram sa World Bank. So ibig sabihin guys, ang panahon na yan wala pa rin talagang pera. So ibig sabihin, ang panahon na yan wala talagang pera ang bansang Pilipinas. Oh, 'di ba? At nakikita din ninyo mga kababayan, sa panahon na yan wala pang mga hospital na malalaki, mga malalaking tulay. Under the kanyang administration, nagkaroon na po lahat. Kidney center, lung center, PGH, pinalaki niya ng pinalaki. O, di ba? Mga lalaking tulay, universities, ang dami pa. So, kawawa pa lang Pilipinas nung panahon na yun. Wala pala talagang pera ang bansang Pilipinas. So, paano niyo masasabi, nagnakaw ang dating Pangulong Marcos Sr.? O, di ba? So, according to my research, especially doon sa documentary ni Mel Chanco kay dating First Lady Imelda Marcos, na in-interview niya, kadaming mga dokumento na nakita niya. Yun po ay mga bangko yun. So, ibig sabihin, si dating Pangulong Marcos Sr. na talaga sadyang mayaman na siya. Sabi nga ni First Lady, talagang nagtitrade siya ng ginto nung panahon na yun. So, bago siya naging presidente, ay milyonaryo na pala ito. Hindi lang, bilyonaryo. Yan si Pangulong Marcos Jr., sabi nga natin isinilang niya na may ginto sa bunganga Pero tingnan naman ninyo ang ugali niya, makamasa, makapilipino. So dito nyo guys, very short lang ang video niya, pero malaman yung kanyang sinasabi. So uso pa rin talaga ang korupsyon ng panahon na yun. Correct me if I'm wrong guys Oh, di ba? Sabi niya nga din sa kanyang interview, nag-commit siya ng maraming pagkakasala, pero yung magnakaw ng pera ng kabanang bayan, hindi niya gagawin yun. Kasi nga, mayaman na siya. Paano mo masasabi na nagnakaw ang dating Pangulong Marcos Sr.? Pera niya yun, hindi pera ng gobyerno. Sabi nga doon sa isang interview na napanood ko yung ibang pera niya nga ginagamit niya sa pagpapagawa ng mga mga infrastruktura. Biro nyo yun. Mayaman talaga ang dating Pangulong Marcos Sr. So malinaw dito sa kanyang sinasabi, mga kababayan, talagang walang pera ang Pinas. Nung dumating siya, 1965 ba? Naging first term niya. Walang-wala ang Pinas. Siyempre katatapos ng World War, 'di ba? Correct me if I'm wrong. Yung mga bintang pala sa kanya ng mga dilaw, maling-mali. Sabi nga ng lola ko guys, kung sino yung nagbibintang, yun daw talagang totoong magnanakaw. Di ba? Sabi nila ito nga, diktador. Sabi ni Manong Johnny, ang totoong diktador, si Cory Aquino. Di ba? Kaya nga sabi ko nga,
paano mo sasabi rin naman talaga na magnanakaw ito dating Pangulong Marcos Sr. Nung dumating siya sa Pilipinas nga walang pera ang Pinas naghihiram ang dating admin sa World Bank, refuses, sabi niya, 'di ba, dito sa interview niya, tinatanggihan. Bakit pag Marcos ang umutang, ang bilis lang? Alam na this. Tingnan nyo guys yung bagong video ko, 'di ba? Ito, yung partnership with the World Bank, no? Nagkaroon po ng permahan, naks naman. Hanggang 2031, wow. Safe na safe ang ang mga Pilipino, guys, ha. Kumbaga sinitel na ni Pangulong Marcos Jr. hanggang 2031. Wow. Talaga naman, Sabi ko nga, basta Marcos ang umupo, subok na po 'yan sa pamumuno, no? Masasabi natin na walang bahid na korupsyon. Why? 'Di ba? Natalo ang Dilawan, ang Cory administration nung panahon na 'yon. Hinabol nga ang ill-gotten wealth. Tapos nagkaroon ng kaso doon sa Amerika. Ang humarap noon si dating First Lady Imelda Marcos. Ang tanong, na kulong ba? Hindi. Sampal 'yun sa mga Dilawan. Natalo ang Dilawan, nanalo ang mga Marcoses. Bakit? Kasi kakampi nila ang katotohanan. Mali kasi yung bintang nila na nagnakaw, 'di ba? Kasi kung nagnakaw yan, guys, matik yan. Makukulong Kaso lang hindi Trial of the century nga, Amerika pa. Ang tanong ba, nagtagumpay sila? Hindi. Ay, ewan ko. Talaga, tama nga yung sinabi ng lula ko. Sino yung nagbibintang, yun ang magnanakaw. Kaya believe din tayo talaga dito sa dating Pangulo. Ay hindi natin makakalimutan yung mga nainiwan niya. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin natin. 'Di ba? Tapos yung anak niya, ang Pangulo sa kasalukuyan, makikita natin, grabe, ang ganda ng takbo ng ekonomiya ngayon, maraming nangyayaring magaganda, maraming libre, guys. Ay, libre zero bill sa PhilHealth, libre sa sakayan, yung labas, binabalik niya, guys. Soon, makikita natin, libre na naman sa dito sa PhilHealth nga. Tapos 50% dito sa MRT. Nako po. Grabe, daming libre. Tapos mura yung mga bilihin. Agay. Bakit kaya itong interview niya, no? Hindi isinasa publiko. Kumbaga hindi binabalita sa mainstream media. Ano nangyari? Kaya sa totoo lang, sa panahon ni dating Pangulong Marcos Sr., tanungin mo yung guys, yung mga matatanda, sinasabi nila pinakamagaling na Pangulo. Pero tanungin mo si Cory sa kanila, sasabihin nila walang nagawa. Ewan ko kung may nagawa ba? Yun ang nakikita ko pag in-interview mo yung mga matatanda. So dahil dito, guys, tingnan nyo ito. Sabi niya, medyo matanda na siya dito. Sabi niya dito, tingnan nyo, panoorin nyo. I may have committed many sins in my life, but stealing money from the people and from the government is not one of them. Napanood nyo yun? Totoo yun. Kasi nga mayaman siya. Marami siyang nagawa na hindi maganda rin, pero yung magnakaw ng pera ng bayan, hindi niya ginawa yun. Kasi nga mayaman siya. 'Di ba, guys? Narinig nyo yun? Lahat naman ng tao nakagawa ng hindi maganda tama. Nakagawa siyang hindi maganda, pero yung magnakaw sa kaban ng bayan, hindi niya ginawa yun. Kasi nga mayaman siya, guys Mayaman siya since pa. Sabi nga ni Mel Tiangco ni dating First Lady Imelda Marcos yung sa interview ni Mel Tiangco nagtitreat talaga siya ng ginto ito. So ibig sabihin mayaman talaga siya since pa. So yun, guys, ang aking pinaka-latest updates. Ano po ang komento nyo? See you again on my next upload video. Bye 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 and babush. God bless Philippines.